So, kumusta mga kanaysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinaysi. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito kay Kibuloy na Kuy-Kuy. So, yan ang video ito ay mula kay Opinion Mo TV. So, meron ito pamagat na pinakamagandang pastoral ni Kibuloy. Inamin ang totoo, ibinigay ang sarili kay Kibuloy. Nako, pinakamaganda daw, min. So, based sa nakita ko, maganda naman talaga. So, tignan natin kasi syempre balita-balita ngayon na may mga ganyanan nga, no? So, yun, bago natin simulan, Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan nyo yung YouTube channel natin, Pilipinaysi. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, pinakamagandang pastoral ni Kibuloy, inamin ng totoo, ibinigay ang sarili kay Kibuloy. Grabe. Parang ano pala to, men? Tiba-tiba or jackpot si Kibuloy dito. Kasi syempre, magaganda eh. 'Di ba? Yung tipong kapag ka mahilig ka sa babae, gawa ka lang ng simbahan, then boom! 'Di ba? So again, Opinion Mo TV, Pilipinoisi, then yeah, like, comment, share, subscribe. Start. Of the power of God. He was the Ulit. Ulit lang from zero. jurisdiction of the power of God. He was the one who made you. But there is one thing that God did not put under his jurisdiction. And this is the power of choice. Grabe, bata-bata pa si Kibuloy niya, no? Kapangyarihan mong pumili ng gusto mo. Hindi sinakop ni Diyos. So you are a man with a free moral. Actually, ngayon ko pala nakita si Kibuloy na parang nagpipreach siya or, you know, yung nagsasalita siya. Nag-ano siya ba ng salita ng Diyos. Ngayon ko pala siya nakita, men. Seryoso pala siya. You have the power of choice. You can either choose to disobey God or obey Him, reject Him, or accept Him. So yun nga mga idol, welcome back sa ating YouTube channel. Yan. At ngayong araw na ito mga idol Ito siguro yun. Maganda nga. ay ating pag-uusapan ang tungkol mga idol sa mga kababaihan sa mga miyembrong babae ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Well mga idol, hindi man naman na siguro bago sa inyo ang usapin na ito patungkol nga mga idol sa mga kababaihan na nire-recruit ni Kibuloy. Well, paano ko nasabi mga idol na itong si Kibuloy ay nagre-recruit ng mga magagandang kababaihan dahil piling-pili mga idol ang mga pinipili niyang babae na pawang mga magaganda. At ang mga babaeng ito mga idol ay hindi basta-bastang magtatrabaho lamang sa loob ng kingdom o ng KOGC na pinaghaharian ni Kibuloy. Ito din siguro sa based on my observation lang din. Ano? Kasi mostly sa mga nagre-reklamo kay Kibuloy, mga magaganda. Di ba dapat kung sabihin na lang natin sabihin natin for the sake of argument na si Kibuloy nga yung appointed son of God. Tapos yun nga parang kung swerte daw yung or mapalad ka daw kapag ikaw yung maging pastoral niya or magse-serve sa kanya. Kunyari yung may mangyari. So bakit kung son of God ka talaga, bakit need mo pa na mamili ng maganda? 'Di ba? Bakit ayaw mo sa hindi gaanong or walang itsura? Anong tawag doon? 'Di ba? Dapat kapag ka or son of God ka, hindi ka namimili. Dapat lahat ng mga babae mo, mahal mo sila. 'Di ba? Tapos dapat hindi yung mga bata-bata. Try mo rin na mga senior citizen, mga 40, 50. Hindi yung puro minor or mga bata-bata pa sa iyo. 'Di ba? Nakakapanduda siya eh. If ever lang ba na halimbawa, yun yung pinaniniwalaan niya talaga. 'Di ba? Bakit walang nagrereklamo dito ng mga senior citizen? Mapili din tong Dahil ang mga kababaihan nito mga idol ay kinakailangan na ialay nila ang kanilang sarili at hindi basta sarili mga idol kundi Yan, ang ganda. ang kanilang katawan na kung saan nga mga idol ay kinakailangan nilang ibigay ito sa kanilang pastor na si Kibuloy na kanilang pinininiwalaang appointed son. Well, paano ko nasabi mga Nako. idol? Ito ay dahil sa aking pag-research patungkol nga mga idol sa isa sa pinakamatagal na naging miyembro at naging pastoral ni Pastor Apollo Kibuloy. Na ayon pa nga sa kanya mga idol ay simula bata pa ay nasa piling na niya si Pastor Kibuloy. At ang katotohanan nito mga idol ay ayon mismo sa testimony o sa patotoo ng isang miyembro ni Pastor Kibuloy. See this great opportunity to stand here before you once again to share to all of you my testimony.
We've heard Diba? a lot. Wait lang. Tapos sasabihin nila, gawa-gawa lang daw. Eh, yan o. Sa bunganga na mismo ng miyembro nila. Testimonies from different people, like how they came to know the kingdom. What is their life before they met the kingdom? In my testimony that I'm going to share to all of you is about the goodness, mercy, compassion, grace, especially about the great love of the Almighty Father that He had shown me for many years through His appointed Son. Sa mga hindi nakakilala mga idol sa magandang babaeng ito na miyembro ni Pastor Apollo Stephanie Kibuloy, Ibarra. ay siya, si Stephanie Ibarra, ang isa sa pinakamagandang pastoral na Kibuloy, na kung saan nga mga idol ay ayon sa kanya ay simula pagkabata at hanggang sa paglaki niya mga idol ay nasa loob na siya ng kingdom ni Kibuloy. At ang totoo Grabe, ano. Parang ano siya, kumbaga sa, ano, parang may pagka-grooming. Diba? Yung pinapahinog mo from bata to ano, pinapahinog mo yun. mga idol ay makikita Parang natin sa ganun. larawan na totoo nga mga idol na simula Grabe, no? Simula pa nung bata, oh. Grabe si Kibuloy. Mataas yung ano ha, pasensya sa niya. pagkabata ni Stephanie ay kapiling na niya si Kibuloy. Kung magkaganon nga mga idol ay totoo nga ang sinasabi ng mga testigo patungkol laban kay Kibuloy na nagsasabi na simula pagkabata pa lamang kapag nagustuhan ni Kibuloy ang batang ito ay maaari na itong ipagkasundo kay Kibuloy para sa paglaki ay maging pastoral na rin. Ngunit sa kaso ni Grabe. Stephanie mga idol ay totoo nga na simula pagkabata pa lamang niya ay lumaki siya sa kingdom, sa kaharian ni Kibuloy na kung saan nga mga idol ay maririnig natin siya mamaya sa kanyang testimony na masaya Parang dito napupunta yung mga donation ng tao. 'Di ba? Yung mga napabalita na may inuutusan si Kibuloy na pumunta sa mga bahay-bahay tapos manghingi ng donation. Dito napupunta sa mga panggagastusan ni Kibuloy. Biruin mo from bata hanggang sa maging hinog, 'di ba? Isan siya kukuha ng ano doon, pang maintenance or pangkain, pang ano doon. Grabe. Marunong din ha. niyang sinasabi mga idol na kung magkakaroon daw umano siya ng panibagong buhay o pangalawang buhay ay mas pipiliin pa rin niya ang kingdom kasama si Kibuloy. At hanggang sa paglaki nga mga idol na Stephanie ay daladala niya ang kanyang pangako na hindi niya iiwan si Kibuloy dahil ito ang kanyang sinumpaang tungkulin, ang ialay ang kanyang sarili sa pagtupad ng ministeryo na kanyang sinumpaan kay Kibuloy. Tapos sabi naman ng iba dito, ano ba yan? Bulag-bulagan. Siguro men, para sa atin, sobrang dali lang ano kasi nandito tayo sa labas nakatingin eh. Pero yung mga nasa loob na, yung mga nabi-brainwash na, wala talaga, hindi na nila makikita yung mali. 'Di ba? Kaya sila, wag na kayo magtaka kung bakit parang tila hindi pa rin sila kumawala ano, kahit sobrang dami na ng batikos or mga ipinaparatang sa kanya. Kasi na-brainwash na eh. Biruin mo ba naman from pagkabata pa, di ba? Ang ano lang dito, ang mga example dito na parang hindi siya nag-succeed ay yung mga foreign na mga babae, yung Ukrainian, na nung una parang naano sila na grabe, ganito pala, na sapilitan nilang naibigay yung pagkababae nila. Tapos nung namulat na sila, mabuti nga namulat sila. Kasi kung hindi, tatanda sila na babae ni Kibuloy. 'Di ba? Ngayon may time na sila na or may pag-asa na silang bumawi kay Kibuloy. Ang mga larawang ito mga idol ay nagpapatunay kung gaano sila ka-close sa isa't isa. At ngayon nga mga idol ay pakinggan na natin ang nakakaantig na mensahe o testimony ni Stephanie Ibarra para kay Pastor Okay. Apollo Kibuloy. At kayo na ang humusga mga idol kung ano Okay, ang husgahan natin. pangunawa dito. Manghusga tayo eh. That's why, Pastor, I am more than contented right now because I have the love of the Almighty Father through you, Pastor. I have the love of the Almighty Father through you, Pastor. Di ba? Grabe. Grabe yung ganun, men. Ay, nako. With all my heart, I love you so much. Palakpak ko Pastor, sila. I'm committing my heart, soul, and spirit, even my whole body, as a living sacrifice, and my whole life to the Almighty Father through Even my whole body as a sacrifice. So, anong ibig sabihin dito, men?
Do you think ba nagkataon lang siya or iba yung tinutumbok ng babae na whole body? Or magfi-fit ito sa sa mga reklamo sa kanya ng mga foreign Ukrainian girls na ang akala daw kasi ng Ukrainian men na oy, dapat willing ka na ialay mo yung buong sarili mo, buong katawan mo. Tapos ang akala daw ng Ukrainian is yung buong katawan is hindi siya literal na katawan. Ano lang ba, parang kunyari ako, ibibigay ko sa iyo ang buong pagkatao ko, so mamahalin kita, sa'yo na ako habang buhay. Pero ang ibig sabihin daw pala ni Kibuloy, ito yung sabi ng Ukrainian, literal pala na yung buong katawan niya yung hiningi. 'Di ba? Dapat daw i-sacrifice mo yung buong katawan mo kasi yun nga daw yung samkain utos. Special ka daw na babae kapag ka naging ganyan ka ni Kibuloy. 'Di ba? So yung sinabi ni Ate Stephanie, do you think ano ba yun? Yun ba yun? Literal ba yun? Literal ba yung buong katawan? Comment nga kayo sa baba amin. To you, Pastor. And if I have another life, I will still offer it to the one that has given me this blessed life, Grabe, you, loyal. Pastor, here in the kingdom. I give back Sobrang all loyal. the glory, honor, and praise to the Almighty Father through His anointed and appointed Son and King, the owner of my soul. Amen. Hallelujah! Nakakalungkot lang Grabe. The owner of my soul. My goodness. Naniwala siguro siya sa sinabi ni Kibuloy na hindi kayo makakapunta ng langit kapag hindi kayo dadaan sa akin. Nako. Panis. mo mga idol isipin na napakarami ang naloko ni Pastor Kibuloy. Napakarami ang Marami kanyang talaga. nalinlang. Napakarami ang kanyang napahamak na kaluluwa na kung saan nga mga idol ay tuluyan niya itong niligaw. At sana nga mga idol sa pagtatakip sa kanya ay sana ay tuluyan ng maliwanagan ang mga taong miyembro ni Kibuloy at sana ay tuluyan na nilang ma-realize na ang kanilang pinaniniwalaan ay mali at sana ay sambahin nila ang totoong Diyos at hindi ang appointed son at sana ay makilala nila ang totoong Tama nga eh. Yun din yung ano ko dito, min. Kung yung mga taong ito ba, ang sinasamba ba nila ay yung God ba talaga or si Kibuloy na? 'Di ba? Baka lang kasi hindi na nila namamalayan ba na si Kibuloy na pala yung sinasamba nila. Biruin mo, sabi nitong babae na ano law talaga, pati soul niya, body and soul, iaano niya kay Kibuloy. Grabe. Hesukristo sa kanilang buhay. Ang pagkadakip mga idol kay Kibuloy ay hindi nagkataon. Ito ay kalooban ng ating amang Diyos. Ito ay Tama, kalooban karma. ng ating Panginoon na kung saan nga mga idol, ito ay patotoo na mahal niya ang sangkatauhan. Mahal niya ang mga miyembro ni Pastor Kibuloy at nais niya na ang mga ito Magbagong ay buhay. makakita ng totoong liwanag, totoong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na totoong nagligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Ganon tayo kamahal Tama, mga tama. idol ng Panginoon. Ang totoong Hesukristo mga idol ay nagpapako sa cross, ibinigay ang Tama. kanyang sarili para sa atin, para sa ating mga kasalanan. Kaya naman wala na tayong ibang gagawin mga idol kundi tanggapin siya at magtiwala sa kanya na siya ay ating Panginoon at tagapagligtas. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa reaction video na So, yun lang naman. Again, this video is from Opinion Mo TV. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin. Original video link in the description box below, Opinion Mo TV. Subscribe nyo rin yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe. So, kita nyo naman yun, men. 'Di ba? Kung gaano ka, ano talaga sila. I don't know if, ano ba natin nasabihin to na nabulag na ba sila talaga. 'Di ba? Kasi para sa akin, men, yung mga galawan ni Kibuloy parang parang cult na siya eh. Parang kulto na siya. 'Di ba? Yung tipong, hindi mo ba siya, kahit nga siguro, men, example kahit nga siguro si Kibuloy, magsabi siya na siya yung appointed son of God. Tapos magpapako siya ng krus ngayon. Tapos madededo siya sa pagpapako ng krus. Kahit nga siguro ganun yung gawin niya, men, hindi nga maniniwala yung tao sa kanya ng basta-basta eh. Yun, parang version 2 ng pagpapako ng anak ng Diyos. 'Di ba? Gayong nung unang pagpako ni Hesukristo, ang
alam na natin is babalik na yung Diyos para parang ano na tayo, parang hahatulan na tayo. Tapos ito si Kibuloy parang version 2 siya. 'Di ba na yung tipong kahit na magpapako siya ulit na i-vanish niya yung mga kasalanan ng tao sa sanlibutan. Siguro may mga maniniwala kay Kibuloy doon pero hindi totally pa rin. Hindi pa rin totally maniniwala ang tao sa kanya. Bulaan pa rin yung labas or dating niya. Ngayon pa kaya na bigla na lang siyang susulpo tapos sasabihin niya na ako yung appointed son of God, napastop ko yung lindol. 'Di ba? Di kayo makakapunta ng langit kung hindi kayo daadaan sa akin. 'Di ba? Do you think maniniwala talaga yung tao sa iyo? Yung mga miyembro kasi nila yun nga parang ang ano ko diyan, ang nangyayari diyan is ano siya, parang invite ba. For example, si Kibuloy, para makagawa siya ng simbahan, halimbawa, kailangan niya ng 10 tao. Meron siyang kakilalang 10 tao na willing ding mag-cooperate sa simbahan na gagawin niya kasi baka tropa sila or whatsoever. Ngayon, yung 10 tao na yun, imposible namang walang anak yun, walang mga kapamilya yun. 'Di ba? Baka yung iba gusto mag-aasawa pa. Kapag ganyan na, yung mga family nila na main ganyan nila, add na yon. Halimbawa, si number 1, meron siyang 3 kamag-anak. Si number 2, meron siyang 4. So, ang 10, magiging ano na siya, magiging 20 plus na siya. Tapos yung mga miyembro naman nun, mag-anak na naman yun. Hanggang sa kalaunan, kapag lalaki na sila, ang gagawin na nila, wala na, mag-i-invite na sila ng mga sasali sa kanila. Hanggang sa yung mga sasali naman sa kanila, meron na namang may kanya-kanyang pamilya. Biruin mo guys if ever ako, KOGC member ako, tapos nag-asawa ako. Ngayon, lahat yung mga anak ko, alangan namang hindi ko papasukin sa KOGC yun. 'Di ba? Automatic na yung anak ko, KOGC member na yun. Kasi yun na yung parang mumulatan nila 'Di ba? Doon na sila mamumulat na ito pala yung relihiyon ko, something like that. So dadami talaga. Kaya hindi tayo dapat magduda kung bakit umabot ng milyon ang miyembro ng simbahan nila Kibuloy. 'Di ba? So yun lang naman si Ate, maganda naman talaga si Ate yung pastoral niya. Yung sa pastoral talaga if ever na totoo yung mga claim about sa kanya, grabe, nakakarindi, nakakadiri or grabe di na makatao yun Or parang ano lang makamundong ano lang. Parang kahayukan lang ba, no? Parang ano lang sa laman Yung tipong ganyan, gagamitin mo yung babae kasi kailangan, tapos ang excuse kailangan daw niya ng babae kasi tawag siyan, meron din siyang meron din siyang mga pangangailangan pa dito. 'Di ba? Nakakatawa tapos ayaw pang mag-stick sa isa gusto pa marami 'Di ba? Nakakaaning lang. So yun, kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below tapos pag-usapan natin yan sa comment section. So again mga Kanoysi, thank you so much for watching. Again, Opinion Mo TV, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.